Good news nga ba or bad news ang pagbabalik nga ni Jeremiah Gray at Jamie Malonzo sa lineup ng Ginebra dahil sobrang loaded na kasi ng forward position ng Ginebra ngayon. At ano nga ba ang maaaring gawin ng SMC dito sa Magnolia Hotshots dahil mukhang gumagalaw na nga ulit sila sa mga kupunan nila at nagpalit na nga ulit ng coach ang SMB. Paano naman ang Magnolia? Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. Update muna tayo sa injury status nila Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Isama na nga rin din natin dyan itong si Isaac Goh. Ayon nga kasi dito kay Coach Tim Cone, dahan-dahan na nga nakaka-recover sa injury itong mga binanggit ko kanina na sila Jeremiah Gray, Jamie Malonzo at Isaac Goh. At maaaring this conference ay makalaro na nga rin ang big man nilang si Isaac Goh dito at makakabalik na siya sa pagka-injury niya. Marami nga din ang nag-i-expect sa player na ito. Para sa aking opinion mga ka-sports, magkakaroon ng problema ang Barangay Ginebra kung sakasakaling makabalik na nga ng gusto yung tatlong binanggit ko. Dahil kung lalaman nyo nga mga ka-sports, loaded na masyado ang forward position ng Ginebra ngayon. Dahil sa ngayon pa lang, medyo nakukuha na nga ni Stephen Holt ang sistema ng Jeans ngayon at maganda na nga nilalaro niya so far. Tapos isama mo pa nga dyan itong si Justin Brownlee na forward na ang laruan at power forward. Kumbaga palitan lang sila. Sobrang ganda na nga ng nilalaro at ng chemistry ng mga yan. Tapos isama mo pa nga dyan si Ralph Koo na nagiging third option na nga lang nila. Kapag ka hindi nga gano'ng kaganda ang nilalaro ni Stephen Holt, kumbaga backup nga siya. Pero ngayon, kapag nagbalik nga itong sinasabi ko si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray, baka magkaroon ng problema sa rotation nga dito ng Jeans. Dahil sobrang magkakasapawan nga sila. Di natin alam kung sino nga makakapaglaro. Dahil mas kinakailangan nga nila ngayon ng isang legit center. Kulang pa din at hindi pa rin na nga talaga sapat ito para kay Japet na siya lang ang magiging primary center nila dito sa larong ito. Dahil kinakailangan pa rin nila ng isang backup center, yung tipong defender at naging hustle player. Para at least pagdating sa opensa, si Japet na ang bahala. Pero take note mga ka-sports ilang taon na lang din ang pwedeng laruin nga ni Japet. So dapat meron na nga rin talagang magmamando or may ginagay na siya dito sa center position nila. Para at least makapag-prepare na nga sila sa pagka-retiro nga nito ni Japet. Pero yun nga, mabalik tayo dito kila Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Hindi pa rin kasi ganun nga kasmooth ang magiging laruan nito ni Malonzo para sa akin. Dahil sanay nga siya sa guard at forward position. Pero pag nilalagay nga siya sa ilalim, ay nahihirapan na siya. O sabihin natin athletic nga siya pero pagdating sa banggaan, magiging problema nga ito dito sa Barangay Ginebra. Dahil hirap na hirap pa nga rin sila pagdating nga na makahanap ng mga rebounder nila. Unless andyan nga si Japet. Pero once nilabas nga siya sa court, problemado na sila kung sino magiging rebounder nila sa ilalim ng court. Kaya para sa akin mga ka-sports, masakit man, pero kailangan lang mag-give up ngayon ng isang player nila dito Mamili na lang sila kung sino kina Jeremiah Gray or Jamie Malonzo. At ipalit na nga lang sana sa isang primary center, yung tipong magiging defender nila at pwedeng maging backup nga dito para kay Japet. Marami pa rin naman na athletic nga na center at yung pwedeng maging kalaruan nga ni Japet yung may outside shooting at maasahan din lalong-lalo na nga sa depensa na napakalaking presence nga na nagagawa dyan ni Japet. Pero sa palagay ko, baka mag-experiment nga muna dito si Coach Tim or obserbahan niya pa rin kung magiging click nga talaga ang pagsabay-sabay ng mga forward position ng mga players niya ngayon sa paparating nga nila Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Addition na nga lang dyan dito si Isaac Goh na up to now parang questionable pa nga rin kung makukuha niya mga ba talaga ang sistema na pinapatakbo ng Barangay Ginebra at ni Coach Tim Cone. Sa kabilang dako naman nga ay tungkol naman dito sa SMC Company sa paggalaw nga ng mga coaching staff nila lalong-lalo na dito sa SMB. Sa pagbalik nga bilang head coach ni Leo Ostre dito sa SMB at pinalitan na nga itong si George Gallen dito sa Beermen, sign na nga ba talaga ito na dahan-dahan na nga gumagalaw ang SMC Company? Siguro na alarma nga agad sila nung natalo nga ng dalawang sunod ng dito ang SMB. At parang hindi nga raw ito sanay na magkaroon nga ng ganyong problema. Kaya naman binalik nga agad bilang
head coach itong si Leo Austrian na madaming championship na binigay dito sa koponan nila. Pero ang malaking katanungan nga sa ngayon ay kung kailan naman ang Magnolia Hotshots. Matagal-tagal na nga rin namumuno itong si Chito Victorero bilang head coach nila. Sa pagkakaalam ko, since 2016 o 2017 pa nga siya nandiyan. Pero limited at konti pa nga rin ang nabibigay niyang championship dito sa kanila. At parehong sistema pa rin na nagagalaw nila. Pero ngayon, mukhang ito na yung senyales na dahan-dahan nang kumikilos ang SMC Company. At lalong-lalo na si Boss Al na baka magpalit na nga sila ng head coach. Marami namang nakalinya sa kanila. Nandiyan nga sila Johnny Abarrientos, Jason Webb. So marami silang option na pwedeng pagpilian nga kung sino ang ipapalit nila. Para at least baka mamaya pag nagpalit sila ng coach, mas gumanda na nga ang takbo ng kanilang laro. Nandoon na rin tayo sa magpapalit sila ng mga players. Pero mag-i-start pa rin talaga yan sa pagpalit nga ng coaching staff.